Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. No? Binabati po natin ang ating pong mga kaibigan dyan sa Pasukin at Bakara. Pati na rin po dyan sa Agob Sulano. Yan, ang ating pong mga church members po dyan. Ang Marquis Prime Bake. At shout out din kay Brother Patrick Gonzales, no? Welcome sa ating pong program. Siyempre, binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, pati rin po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, pati na rin po sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. At syempre, binabati po natin yung mga nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel. No? Kayo po ay nakikinig sa Adventist World Radio Manila. Pati na rin po sa Mega Manila. Ang radyo naman po natin sa 89.1 FM. Yan. Kung meron kayong gustong batiin, 0917-174-2777 at 0918-944-7891. Yan. Ang ating po topic mo ngayon ay the power of wait. Yan. Ang kapangyarihan daw po ng paghihintay. Yan. Sabi po sa atin ay kailangan matuto po daw tayo maghintay. At ang ating pong text ay galing po sa Isaiah 40:31. Ang sabi po dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon dito, no? Ang ating pong keyword dito is wait, no? Maghintay sa ating Panginoon. Ang sabi po dito na kung tayo daw po ang mga naghihintay sa ating Panginoon ay makapagbabagong lakas, no? Sila po ay sasampa na parang may pakpak na gaya ng mga agila. At sila po ay tatakbo at hindi po sila mapapagod. Sila po ay lalakad na hindi po sila manlulupaypay. No? Napakaganda pangako niya. Kayo po ba ay marunong maghintay sa ating Panginoon? Alam niyo po, yung sinasabing wait po dito, yung paghihintay, 'di ba kayo po ay kayo po ay naggo-grocery, ay pumupunta kayo sa department store, no? Meron pa diyan mga sales lady. Minsan tayo po ay kapagka gusto lang natin na magtingin-tingin, ayaw natin mga may pasunod-sunod na mga sales lady, no? Pero naman merong mga pagkakataon naman katulad kung bibili kayo sapatos, no? Siyempre gusto niyo na pinagsisilbihan din kayo. Ang sayo po dito, yung wait na binabanggit po dito ay yung hindi lang basta naghihintay, no? Hindi lang basta naghihintay na walang ginagawa, kundi yung naglilingkod, no? Ibig sabihin, kung sino daw naglilingkod sa ating Panginoon ay mapapanibago ang kanila pong mga lakas, no? Sila po ay sasampa na sa pakpak ng gaya ng isang agila. Sila po ay tatakbo, hindi po sila mapapagod, sila po ay lalakad na hindi po sila manlulupaypay, no? Alam niyo po, isinulat ito ni Isaiah, no? Ang mga salitang ito na ito ay para sa Israel, no? Sila po ay napagod na. Nasisiraan po sila ng loob, no? Mga pagkakataon na ang pakiramdam po nila ay nakalimutan na sila ng ating Panginoon. Pero ang Diyos ay nagpaalala po sa kanila, no? Hindi ba ninyo nalalaman, ng sabi doon, hindi ba ninyo narinig, no? Ang walang hanggang Diyos, hindi ba kayo na ang Diyos ay hindi nanghihina? Yan po yung, kung titingnan po natin yung verse 28, dito rin po sa Isaiah 41, ay yan yung nauna. Ang Diyos po ay nagpapaalala sa kanila na ang ating Panginoon ay hindi ho na nanghihina. No? Pagkatapos dumating po ng mga magagandang mga pangako na ito, yung mga paghihintay po nila sa ating Panginoon ay nakatagpo po sila ng panibagong lakas. No? Yung paghihintay nila sa ating Panginoon, paglilingkod nila sa ating Panginoon, ay hindi po ito basta nawala. Sila po ay lubos na nagtiwala, nagkaroon sila ng pag-asa, ang kanyang protekta, no? Ang proteksyon ng ating Panginoon ay naranasan ng
ng mga taga-Israelita. Sila po ay prinotektahan at nagkaroon po sila ng pag-asa. Kaya naman, kung titignan po natin, meron tayong 4 points dito po sa text na ito na ating pong pagbubulay-bulayan na nilagay po natin an acronym na WAIT. Dahil sabi doon, they that wait upon the Lord. So, para po maalala po natin sa ating pong teksto ay yung 4 points ay wait. Wait with faith, not frustration. No, maghintay po tayo daw na pananampalataya, hindi pagkadismaya. Okay? Letter A, acquire new strength. No? Kumuha tayo ng panibagong lakas sa ating Panginoon. Letter I, inspire to soar above circumstances. No? Magkaroon po tayo ng inspirasyon na tayo po ay mangibabaw, no, sa lahat ng mga kalagayan. No? Po tayong magpailalim, lalo sa mga kahirapan, mga pagsubok. At letter T, triumph through endurance. So tayo po ay magtatagumpay sa magitan rin naman ng pagtitiis. Kaya nga, itong apat na ito na nagpapakita at makikita po natin dito sa ating pong text, no, na Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay? So isa-isahin po natin yung ating pong points for this text, no? Yung pinakauna po dito, wait with faith, not with frustrations. Maghintay tayo na may pananampalataya, hindi yung nagdidismaya po tayo. Ang binabanggit po dito sa text, they that wait upon the Lord. No? Sino daw po yon? Tayo yon. Sila na naghihintay sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung paghihintay sa ating Panginoon, hindi po, yung pagsasayang, no? Hindi po ito basta nakapustura ka lang na parang wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin po nito, katulad ng sabi natin kanina, ay yung naghihintay tayo sa ating Panginoon, umaasa po tayo sa Kanya, hindi tayo nagpapanik, kumikilos po tayo, no? Sa magitan po ng sinasabi ng ating Panginoon. Yan. Kaya kung titingnan po natin dito, ang paghihintay sa ating Panginoon ay hindi yung katamaran na walang gagawin. Tayo ay naghihintay sa ating Panginoon at ating pong ginagawa yung mga nais ng ating Panginoon sa bawat sa atin para pong paglilingkod. No? Yan po yung paglilingkod. Sabi po sa Psalm 27:14, wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Maghintay daw tayo sa ating Panginoon. Lakasan po natin ang ating pong kalooban at papalakasin niya yung puso po natin. Kaya tayo sa ating pong paghintay, kailangan kilala natin yung hinihintay. Alam niyo po kapag ang hinihintay niyo ay mahal niyo sa buhay, wala, hindi kayo maiinis, no? Hindi kayo magagalit, hindi kayo maiinip dahil alam ninyo ang hinihintay ninyo ay mahal niyo. So, gano'n din po. Kapag tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, siyempre kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon, at hinihintay natin ang sagot ng ating Panginoon, tayo po ay may kapayapaan. No? Sabi naman sa Lamentations 3:25, the Lord is good unto them that wait for Him. Ang Panginoon daw po ay mabuti sa kanila naghihintay sa Kanya. Now, hindi lang po tayo tinubos ng ating Panginoon sa ating pumapagkakasala at hindi lang tayo nilikha ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na binibigyan ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung tayo magtitiwala tayo sa Kanya, tayo po ay susunod sa Kanya, tayo maghihintay sa ating Panginoon at hahayaan natin na siya ang manguna sa buhay po natin o makakaranas po tayo ng mga magagandang bagay, no, na ibibigay sa atin na ating Panginoon. Sabi po sa aklat na prayer ni Ellen White, we are to wait in faith, believing, expectation, and of what God has promised. Okay? So, kailangan daw po tayo maghintay na meron pong pananampalataya. Yan. Kung meron kayong mga prayer request, meron mga time po na nalangin po tayo, iniisip natin na parang hindi naman sinasagot ng ating Panginoon, maghintay daw po tayo. Maghintay tayo na hindi na iinip. Maghintay tayo na meron pong pananampalataya.
Maghintay tayo may pag-asa at paniniwala na mangyayari ang mga pangako na binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag po nating madiliin yung oras ng ating Panginoon. Alam nyo, always perfect ang timing ng ating Panginoon. Yung iniisip po natin na pag-antala, no, maaaring merong hinahanda ang ating Panginoon or maaaring tayo ang hinahanda ng ating Panginoon. Ang pinakamahusay ay lumago tayo sa ating pong mga pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon na tayo po ay naghihintay, no? Kaya yan po, yung unang puntos na binibigay po sa atin dito, no? At maghintay daw po tayo na may pananampalataya at walang pagkadismaya, no? Hindi po tayo nagagalit, hindi tayo naiinip, no? Tayo po ay naghihintay ng meron pong pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Yung pangalawa, doon sa ating pong acronym na WAIT, Acquire, Renew, Strength, no? Sabi po sa ating pong text, shall renew their strength. No? Kapag tayo naghihintay sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong lakas. No? Yan po ang napagandang pangako. Alam niyo po, ang Diyos po ay hindi lamang nagbibigay ng energy, ng enerhiya sa atin. Binabago po tayo ng ating Panginoon, no? Nagiging bago yung puso po natin kapag ating pong hiniling na tayo po ay magkaroon ng bagong puso. Ang ibig sabihin po ng renew dito sa Hebreo ay palitan, no? Magbibigay ng kapalit ng ating Panginoon yung kahinaan po natin, magiging kalakasan, no? Dahil tayo po ay mababago sa magitan po ng kanyang kapangyarihan. Napaka-importante po, natandaan po natin, shall renew their strength. So kung kayo ay nanghihinang-hihina, hintay tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo sa ating Panginoon at tayo po ay papalakasin ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No? Yan po pala, no? Kapag tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, ay yung biyaya ng ating Panginoon ay sapat na, no? Kapag tayo po ay nararanasan po natin ng hihina tayo, no? Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Very sufficient, no? Yung lakas na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag lang tayo magmalaki, no? Merong mga pagkakataon po kasi na hindi tayo humihingi sa ating Panginoon kasi kala natin sufficient na tayo. Kala natin kayang-kaya na natin ito, pero napaka-importante lagi po nating maalala na tayo po ay mahina, no? Kumpara doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong magmalaki, kundi tayo magpailan lang, no? Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa awit, sa Psalm 73:26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart. No? Maaring yung laman po natin, yung puso po natin, ang lulupaypay, pero ang ating Panginoong Diyos, siya po ang kalakasan ng ating pong puso. No? Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo, yung katawan po natin, may mga time na, sabi nga sa banal na kasulatan, the spirit is willing but the flesh is weak. Naalala niyo yung si Jesus Christ, nandun siya sa Garden of Gethsemane, nananalangin po siya, no? Bumaba muna siya ng konti, nakita niya yung kanyang mga disipulo natutulog, no? Sabi, bakit kayo natutulog? Sa mga panahon na to, dapat kayo ay nananalangin, no? Pero ako'y babalik doon, mananalangin ulit ako. Pero pagbalik na ating Panginoon, natutulog po ulit sila, no? Ang kailangan po, no? Kailangan po ay tayo ay laging handa, no? Na tumanggap sa kalakasan ng ating Panginoon. Ipanalangin po natin yan na wag tayong manlupaypay. Alam niyo po, ang Diyos, siya po ay nangangako, no? Na lagi tayong sasamahan. Hindi niya po sinabing, aalisin ko yung mga kahinaan ninyo, no? Pero ang sabi niya sa atin ay magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil sa magitan po ng lakas, no? Tayo po ay mananagumpay. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Ang sabi sa Education na aklat ni Ellen White, Christ supplies the power that makes effort effective. No?
Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, ibibigay niya ang kapangyarihan, no? Epektibo, no, na kapangyarihan at ito po ay mangyayari kapag tayo po ay nagsikap, no? Hindi sa sarili nating lakas kundi sa lakas ng ating Panginoon. Kapag nakakaramdam po tayo ng pagkapagod, huwag po tayong sumuko, no? Ipagpalit po natin yung ating pong kahinaan sa lakas ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, sa pagpamagitan paglapit sa Kanya, at sa pamamagitan po ng pagsuko ng ating pong buhay sa ating Panginoon. Ang pangatlo pong puntos na binabanggit po dito, yung letter I, inspire to soar above circumstances, no? Kailangan po ay ma-inspire po tayo na tayo po ay umangat, no, sa ibabaw po ng mga iba't ibang mga kalagayan na ating pong nararanasan. Sabi po sa text, they shall mount up with wings as eagle, no? Sila po ay sila po ay sasakay, no, na parang mga agila, no? Sila po ay lilipad na parang mga agila. Alam niyo po yung paliwanag po dito, ang mga agila po ay lumilipad ng mataas, no, kaysa po sa ibang mga ibon. Kapag dumating po ang mga bagyo, no, hindi po sila naapektuhan diyan kasi mas mataas po sila doon sa mga bagyo. Gamit po nila ang hangin para sila po ay iangat, no, ng mataas. Gano'n din po yung binabanggit po sa atin dito. Kapag tayo po ay naghintay sa ating Panginoon, nagtiwala po tayo, we shall mount up with wings as eagles. No, tayo po ay lilipad, we will soar very high na hindi po natin kayang gawin sa sarili nating kalakasan. Kaya kailangan po tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon, no? Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, bibigyan po ng daan, no? Maghahanda ang ating Panginoon ng daan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay babangon sa mga problemang ating pong kinakarap. Hindi po tayo madudurog, no, sa problema, sa mga pagsubok na nararanasan po natin. Bakit? Kung ang eagle ay lumilipad mas mataas sa mga ulan, sa mga bagyo, tayo rin po ay aakyat, no, mas mataas sa mga problema na ating pong nararanasan. Hindi ito ang maglulugmok sa atin sa kalungkutan dahil ang ating Panginoon ang kasama po natin. Sabi po sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on earth, no? Ilagak daw po natin ang ating pong mga pagmamahal, no, sa bagay na nandoon sa itaas, hindi po sa mga bagay dito sa lupa. Ano to po ang ibig sabihin? Alam nyo, kapag tayo nakafocus doon sa dapat nating gawin o mga ginagawa ng mga kaibigan, mga kakilala po natin dito, sasabihin natin, sila parang iba yung buhay nila, lagi silang nasa abroad, lagi silang kumakain sa mga restaurant, no? Hindi, wag po natin ilagak yung mga bagay-bagay dito. Sila may TV, sila ay magara ang bahay. Yan po ay mga pansamantalang mga bagay lamang. Okay? At ito po, no, kapagka masyado tayong nahumaling, no, masyadong lumapit yung ating pong buhay, yung puso natin sa mga bagay dito sa mundo, medyo mahihirapan po tayo na ma-detach, no, sa kanila, no? At ang nangyayari ay mas higit ang ating pong pagmamahal doon sa mga bagay-bagay, mga ari-arian, mga na-acquire po natin kaysa doon sa relationship natin sa ating Panginoon. At ito po ay hindi nakakaganda, no? Hindi nakakatulong sa ating pamumuhay Kristiyano. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Ganun din po. Kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, yan, we will soar up with wings as eagles. Yan po yung sabi kanina. At kapag tayo ay nasa ating Panginoon, magagawa po natin ang lahat ng bagay sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapalakas sa atin.
Sabi pa sa Ministry of Healing, faith lifts the soul above trials of life. Kapag meron tayong pananampalataya, no, na itataas ang ating pong mga kaluluwa, no, mula doon sa mga pagsubok na dumadating sa ating pong buhay. Maaring merong mga problemang dumadating sa atin, pero kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, tayo po ay inaangat ng ating Panginoon, tinutulungan tayo ng ating Panginoon, at tayo binibigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon upang ating mapanagumpayan yung mga pagsubok, mga problema na ating pong kinakaharap. Kapag dumadating po yung mga pagsubok, huwag po tayong matakot, no? Kundi tayo po ay lumipad, no? Na may pananampalataya. Hayaan po natin yung bagyo, no? Na spiritual na mga bagyo ay nasa baba lang po natin sa pagtayo ay lilipad kasama ang ating Panginoon. At ang apat po, yung letter T sa ating pong acronym na WAIT, triumph through endurance, no? They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No, tayo daw po ay tatakbo na hindi tayo napapagod. Alam nyo, sa buhay natin dito, lalong-lalo na kapag yung trabaho po natin ay talagang mabigat, no? Talagang gusto natin na lagi tayong nakapagpahinga, mag-day off tayo, no? Pero dito sinasabi sa ating pong text, no? They shall run, tatakbo tayo pero hindi po tayo napapagod, no? Tayo po ay magsisilakad pero hindi tayo manlulupaypay. Alam niyo po ang pangako ng Diyos ay hindi lamang po para dun sa mga sandaling meron tayong tagumpay, no? Ngunit para sa mga mahabang paglalakbay ng pananampalataya. Kapag tayo po ay nanghihina, actually hindi naman tayo exempted na tayo po ay nanghihina. Pero kailangan po tayo ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Nagbibigay ang ating Panginoon ng lakas, no? Para tayo po ay tumakbo, no? At mapanagumpayan natin yung krisis sa ating pong buhay. Tayo po ay makapaglakad, no? Na hindi po tayo nanghihina kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Okay? Wag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ito naman, no? Sabi ng ating Panginoon, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. No? Kapag tayo ay gumagawa naman daw ng kalooban ng ating Panginoon, gumagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo sa ating pong kapwa, hindi po tayo mapapagod dahil tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. Hindi po tayo manghihina sapagkat ang ating Panginoon ang ating pong kalakasan. Sa Hebrews 12:1, let us run with patience the race that is set before us. Kailangan rin naman daw po pala na lumakad tayo na meron pong pagtitiis at pagtsatsaga sa takbuhin na inilagay sa harap po natin. Alam niyo po, may mga time na kapag tayo ay nagtiwala lang sa sarili po natin. Meron kasing mga panahon na parang kaya na natin, sige, tayo na lang, kaya na natin. Pero hindi po. Sa araw-araw daw po ng ating pong buhay, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, every morning, He goes out to a solitary place and there He prayed. Ginagawa po ba natin yan? No? Ang ating Panginoon, hindi po siya napagod. Patuloy siya na paggawa. Patuloy siya sa pagtulong, pagpapagaling ng kapwa. Dahil alam niya na ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Diyos, ang siyang magbibigay ng kalakasan sa atin. At ganun din ang nangyari sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay merong pananampalataya, no? Nagpapanatili po ito na nakatayo tayo sa liwanag. At nagpapanatili ito na tayo po ay tatakbo kahit merong kadiliman. Kung ang ating Panginoon na panagumpayan niya ang mga bagay na ito nung siya ay nandito sa mundo,
Sa magitan din po ng paghiling natin sa Diyos Ama, mapapanagumpayan din natin yung mga pagsubok na dumadating sa atin. Sabi pa sa Steps to Christ, heaven's plan of development is for us means continual advancement. No? Ang plano natin, Panginoon, na tayo po ay magpatuloy na sumulong. No? Ayaw natin, Panginoon, na tayo po ay malugmok sa kalungkutan at sa kahirapan ng ating Panginoon. Gusto niya na tayo po ay magpatuloy. Okay? So, yan po. Kailangan tayo magtiis, no, sa mga hinaharap po natin na mga problema sa ating pong buhay. Patuloy tayong lumakad na kasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo tatakbo na mapapagod po tayo, no? Tayo po ay patuloy na susulong na meron pong kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon. Now dito po sa Isaiah 40:31, ang pangako ng Diyos ay mapanibago ang ating pong mga lakas at hindi po tayo mapapagod. Kapag naghihintay tayo sa ating Panginoon Diyos at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, tayo po ay nagiging malakas. Tayo po ay patuloy na gumagaling at tayo po ay mananagumpay. Kaya tandaan po natin yung 4 na puntos sa ating pong acronym na WAIT. No? W, okay? Wait with faith, not with frustration. No? Maghintay po tayo na may pananampalataya, hindi sa pagkadismaya. Letter A, acquire renewed strength. No? Kumuha po tayo ng panibagong lakas mula sa ating Panginoong Diyos. Okay? Letter I, inspire to soar above circumstances. No? Ang mga banal na kasulatan, ito po ay inspirasyon para po tayo po ay umakyat sa ibabaw ng mga nangyayaring kalagayan sa buhay natin. Letter T, triumph through endurance. So mananagumpay tayo sa magitan po ng pagtitiis. Kaya naman, kayo po ba ay napapagod o kayo po ay nabibigatan? Ang pangako ng ating Panginoong Diyos para sa atin ay tigil po natin, mga kapatid, na tayo po ay magsumikap sa ating pong mga sariling kalakasan. Magsimula tayo na lumapit sa ating Panginoon. No? Maghintay tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay babangon na parang mga agila, lilipad na parang mga agila. Lalakad po tayo na may pagtitiis, tatakbo tayo na may pagtatagumpay. Ang pangako na ating Panginoon ay magpapanibago ang ating pong kalakasan kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pangako ngayon na kapag kami ay nagtiwala sa inyo, kapag kami ay naghintay sa inyo, bibigyan nyo kami ng kalakasan na parang mga agilang lumilipad sa ibabaw ng mga pagsubok, mga problema na aming pong buhay. Kami ay lalakad, hindi kami mapapagod, tatakbo na kami ay hindi manlulupaypay. Kaya po Panginoon, amin po muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami sa maghapon na ito, kayo po ang magpalakas sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming danangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas pong muli, ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, ating pong pag-aaral, makita-kita po tayo. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.